Good evening po. Itutuloy ko lang po yung ating pag-aaral tungkol dun sa lagnat sa mga bata. Dun pa rin po tayo dun sa chapter 219 sa fever, dun sa aming libro at dun sa fever management. Ayan. So, babasahin ko lang po sa inyo word for word. Tapos yung iba naman tatagalog ko po. Para ba madaling maintindihan po ba? Ito po yung sunod nating, ang sabi dun po, fever with temperatures less than 39 degrees centigrade in healthy children generally does not require treatment. Huwag daw gamutin pag less than 39. Diba 38 nga lang, kinakabahan na tayo, no? Kaya lang, sabi niya, kaya lang kapag tumataas na lalo ang lagnat, hindi na komportable ang bata, iba na ang behavior ng bata, pababain na daw yung lagnat. Ang gulo, no? Pag nagbigay ng paracetamol, bababa ang lagnat, pero yung infeksyon, nandun pa din. Ganun ang sinasabi niya. Parang ganito lang po yun, no? Yung paracetamol kasi pag binigay mo, ibablock niya yung prostaglandin kasi sa brain, dun sa hypothalamus, para pababain na yung lagnat mo. Para magbabasodilate ka na, tapos papawisan ka na, para lumamig na yung katawan. Yun ang trabaho niya, palamigin yung katawan ng paracetamol. Kaya lang, yung dahilan kung bakit ka naglagnat in the first place, yung infection. Kasi yung infection, magre-release ng pyrogens na chemical, pupunta sa hypothalamus, tapos mag-uutos na painitin yung katawan mo. Yun namang paracetamol, ibablock na yung prostaglandin para palamigin naman. So, ang ibig sabihin nun, kailangan kasi yung infection i-address mo din. Hindi yung baba ka lang ng pababa ng lagnat. Kasi kapag ka nandun pa rin yung infection, patuloy na maglalagnat yung bata. Ayan. So, meron joke kasi about, meron kasing comic na joke na nakita ko nung nakaraan. Yung isang Pilipino na lola at saka yung Amerikano. Tapos may nagtanong, what are we going to do with the patient that have a fever? Sabi nung lola na Pilipina, pakainin natin ng sopas. Tapos yun naman Amerikano, binatukan yung lola. Sabi niya, no, you don't give sopas, we give paracetamol. O, diba? So yung Amerikano parang ang talino niya, no? Binigyan niya ng paracetamol nga naman para i-block yung prostaglandin para maglamig na yung katawan, no? Pero kung iisipin mo yung original, kaya siya naglalagnat kasi nga yung katawan mo gusto niyang painitin yung infection para mamatay yung infection. Alam ni Lola yun, di ba? Kaya siya nagbigay ng sopas. Kasi pagka nga naman kumain ng sopas, lalong iinit yung katawan. So, lalong mamamatay yung infection. No? Parang ganun po yung idea, ha? Ito wala na sa libro yung sopas po. Dinagdag ko lang po. Ayan. So, sa libro, back tayo sa libro, ang sabi nila, good hydration ang focus, yung fluids. Magbigay ng Pedialyte, Vibalite, Glucolite, Sunmiglite. Joke lang yung Sunmiglite ulit. Basta, hydration fluids. Ayan. The most common antipyretics are acetaminophen. Sa atin, sa Pilipinas, paracetamol. At 10 to 15 mg per kilo per dose every 4 hours. So, every 4 hours pala talaga yung paracetamol. Hindi na every 6 hours. Dati kasi pwedeng every 6 hours. Ito sinasabi, every 4 hours. Tapos, ibuprofen in children more than 6 months old. At 5 to 10 mg per kilo per dose every 8 hours. Dati kasi pag ibuprofen, alam ko every 6 hours. Dito sa libro namin na bagong edition, ang sabi every 8 hours daw yung ibuprofen. Ayan. Ito ha, binabasa ko lang po ito ha.
Hindi ko po to sariling opinion itong babasahin ko next. Ang nakalagay dun po sa fever management sa aming libro, physical measures such as tepid baths and cooling blankets are not considered effective to reduce fever. Grabe, no? Dati nga, isa sinasama ko sa order, TSB, care of relatives. Tepid sponge bath, care of relatives pagka may lagnat. Tapos sasabihin, not considered effective to reduce fever. Di ba? Cooling blankets daw, hindi effective. Tayo nga, naglalagay tayo ng, dito, yung sa noo. Ano na kasi yung nasa noo? Paki-mention nga sa comments kung ano yun. Cool fever, ayun po. So, mga ganun, hindi daw considered effective. Not considered effective. Sabi ng author. Ha, hindi po ako nagsabi niyan. So, panghuli, ang haba naman ng vlog na ito. Ang lagnat ay mawawala kapag ginamot mo yung dahilan kung bakit naglalagnat. Halimbawa, naglalagnat kasi may Kawasaki disease. Bigyan ng IVIG. Kapag ka naglalagnat kasi may tonsillitis, bacteria, may UTI, may bacteria, bigyan ng antibiotics. Ganun daw po. Ito ay panag-uusapan natin ay ang fever management. Yung paggagamot ng lagnat sa mga bata. Yun lang po, ang haba na po kasi. Thank you po for watching. Pasensya na po kayo.